klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant. Everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over the Philippines. Over Asia. Over Asia. Over America. Over America. Over Australia. Over Australia. Over Africa. Over Africa. Over Canada. Over Canada. Over Antarctica. Over Antarctica. Over Europe. Over Europe. Jesus Christ, Jesus Christ, the begotten Son of the living God, the begotten Son of the living God, is Lord is Lord all over the world. all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. So, patuloy po natin purihin, dakilain ang ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, welcome you in this place, Lord God. Let your Holy Spirit, Lord, dwell in this place, Father God. Lord, we thank you. We thank you, Lord, for letting us to come here in this place to praise you, to worship you, O Lord God. Lord, we thank you for loving us, Father God. Maraming salamat, Panginoon, na hinayaan mo kami, Panginoon, na makarating ng ligtas sa lugar na ito, Lord. Lord, patuloy mo kaming samahan, gabayan, Panginoon, sa mga oras na ito, sa morning service na ito, Panginoon. Ikaw po ang manguna, Panginoon, sa service na ito. Be a center in this place, Father God. Lord, patuloy mong gamit sa iyong sa iyong anak, Panginoon, na maghahayag ng iyong salita, Panginoon. Lord, patuloy mo siyang samahan, gabayan, Panginoon. Continue to give her wisdom, Father God, knowledge, understanding, Panginoon. Ilagay mo siya, Panginoon, sa iyong likuran upang ikaw lamang ang kanyang makita at ang mga salita mo lamang, Panginoon, ang kanyang maihayag, Panginoon. Lord, ganun din, Panginoon, sa mga anak mo na naririto, Panginoon, naglaan ng oras para sa iyo, Panginoon. Lord, continue to open our hearts, continue to open our minds, Lord God, our ears, our eyes, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ang mga mensahe na aming matutunan sa mga oras na ito ay tumanim sa aming mga puso at isipan, Lord God. We thank you, Lord. We thank you, Father God. In Jesus' name, amen and amen. Amen! Praise the Lord! Sige po, malakas ang palakpak para sa ating Panginoon! Sino po excited na magpuri sa Panginoon sa umagang ito? Amen! Minsan pa po yung mas malakas! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Lord! Let your glory fall upon the four corners of this place! Hallelujah! Sige po, tayo po'y aawit, sasayaw sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Let me be an instrument to exalt, to extend Jesus' name globally. As the waters cover the sea, open the heavens, oh Lord. Pour out your spirit, cover the earth with your glory. Cover the earth with your glory. Cover the earth with the stars of heaven. Cover the earth. Cover the earth with your glory. Cover the earth with your glory. Cover the earth with the stars of heaven. Cover the earth. Hallelujah! Cover the earth, Lord. Let me speak what you say.
sound of heaven. Sing to the Lord, cover the earth. Cover the earth with your glory. Let's declare. Cover the earth with your glory. Cover the earth with the sound of heaven. Once again, cover the earth. Cover the earth with your glory. Cover the earth with your glory. Cover the earth with the sound of heaven. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Hallelujah. Shekinah glory come. Shekinah glory. Here we are. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory. Once again, here we are, Lord. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah. Deklara po natin. Release the fullness of your spirit. Yes, Lord. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah for the very last time. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. 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 Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Let your glory come down, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Release the fullness of your spirit, the fullness of your presence, Lord. Hallelujah. Let's continue to manatili, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Patuloy po tayo maglinger sa presensya ng Panginoon sa mga oras na ito. Let's invite His presence. For you are the name above all name. King of all king, the Lord of all lords. Hallelujah. Jesus, the most beautiful name of all names. Jesus.
strength when we speak your name. When I speak your name, mountains move, chains are loose. When I speak your name, darkness flees. It has no home. Habang nakataas po ang ating mga kamay, Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted Lord Jesus. Jesus, you have the power alone. You lift the lonely one, Jesus. Jesus, the most beautiful name of all names. Jesus, the only name. Jesus, the only name that brings healing and strength. When I speak your name, when I speak your name, mountains move, chains are loose. When I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. When I speak your name, when I speak your name, mountains move, chains are loose. When I speak your name, darkness flees. It has no hold on. When I speak your name, when I speak your name, mountains move, chains are loose, chains are loose. Let's declare when I speak your name. When I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalt. You are Jesus. Jesus, you have the power alone. You live alone. Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted one. Jesus, you have the power alone. You live the lonely one. Be exalted. Be exalted. Be exalted. Higher and higher. Be exalted. Be exalted. Be exalted. Higher and higher. Be exalted, Lord. Be exalted. Be exalted. Higher. When I can be exalted. Be exalted. Be exalted.
exalted, be exalted, higher and higher. Jesus, the most beautiful name that I know. You are the exalted one. You are the exalted. Oh, Jesus, you have the power alone. You live the lonely one. Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted one. Jesus, say to the Lord, you have the power alone. You live the lonely one. Jesus, Jesus, the most beautiful name. I know, Lord, be exalted. You're the exalted. Oh, Jesus, you have the power alone. You live the lonely one. Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted one. Jesus, you have the power alone. You live the lonely one. Be exalted, be exalted, be exalted, higher and higher. Be exalted, be exalted, be exalted, higher and higher. Praise the Lord. Praise, praise, praise. Hallelujah. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Hallelujah. Woo! Praise, praise, praise be the name of the Lord. Praise be the name of God. Praise be the name of Jesus. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoong Jesus, ang iyong pangalan, ang pinakamaganda pangalan sa balat ng lupa. Ang iyong pangalan, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah, glory, glory. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, 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 the most beautiful name in this world. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Glory, 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 glory. Glory, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, hallelujah. Patuloy po natin muling awitin, Jesus, the most beautiful name. Hallelujah. 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 Jesus, Praise. the most beautiful Yes. name Ang pilit po natin sa ating mga buhay na si Jesus, ang ating Panginoon, ay makapangyarihan sa lahat na pwedeng magbago ng ating buhay. Si Jesus, You have the Panginoon natin power na makakagawa ng lahat ng bagay. Hallelujah. Live the lonely one. Yes, Jesus. Jesus, the most beautiful name that I know.
Purihin ka po aming Ama. Purihin ka po, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, patuloy po kami nagpapasalamat minsan pa aming Ama sa iyong biyaya at habag. Sa napakagandang umaga na ibinigay mo po sa amin, Lord God. Maraming pong salamat. At sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit at humihingi po ng tulong sa iyong harapan, Lord God, sa umagang ito. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong lingkod na kung saan ay mangunguna sa pag-aaral ng iyong salita. Lord, narito po ako, nagpapasiyasat po sa iyong harapan. Lord, anumang nakikita mong karumihan sa aking puso, Lord, patawarin mo po ako. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong biyayag habag. Salamat po sa krus ng Kalbaryo. Nasugatan po yung katawan. Dumanak po yung banal na dugo. Para po sa akin at para po sa amin, Lord God. Sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa kapatawaran, Lord God. At hayaan mo sa umagang ito, Lord, hayaan mo na ikaw po ang maitaas, Lord God, sa aming kalagitnaan. Walang ibang pangalan ang maitataas, Lord God, sa aming kalagitnaan, kundi yung pangalan ng Jesus lamang. Ikaw lang po mabibigyan ng kapurihan, Lord God, sa umagang ito. Samahan mo po kami habang po kami, Panginoon, ay nag-aaral ng salita. Lord, hayaan mo ang kapangyarihang nagmumula sa iyo ay patuloy na kumilos at ang salitang aming marinig sa umagang ito patuloy po magbabago ng buhay ng bawat isa sa amin. Maraming po salamat sa umagang ito. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala at naniniwala po kami ang katagumpayang nagmumula sa iyo ay patuloy po naming mararanasan. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ng Jesus po kami dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Puri po Panginoon. Makakaupo na po tayo. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Pwede po bang pakibati yung ating pong nasa kaliwa, nasa kanan, nasa likod, nasa harapan? Good morning, kapatid. Pinagpalang umaga sa iyo, kapatid. Sabihin po natin at ating pong kamayan, pinagpalang umaga sa iyo, kapatid. Yan, kamayan po natin. Kamayan po natin sa ating nasa kaliwa, nasa kanan, nasa likod, na nasa harap. At sabihin po natin, pinagpalang umaga sa iyo, kapatid. Amen. At sabi po ng ating pong Pastor Jason Simbulan, kapag daw po tayo ay kumakamay, binabati natin yung ating mga kapatid, titignan daw po natin sa mata. Amen. Kapag kinakamayan po natin yung ating mga kapatid, wag po natin, mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Dapat daw po, kamayan po natin, tingnan po natin sa kanilang mga mata. Amen po. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak po sa Panginoon. Woohoo! Hallelujah! Praise the Lord. Magandang umaga sa bawat isa. At ang ating pong team, every month po meron po tayong team. Ang ating pong Jesus Lord Church Worldwide ay meron pong team bawat buwan. Amen. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pong team na kung saan sa buwan po ng Hunyo, ang ating pong team ay sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Gentleness that heals. Isa pa po. Breakthrough. Gentleness that heals. Amen. Ano po ibig sabihin? Kakaibang kahinahunan na nagpapagaling. Sabihin nga po natin, kahinahunan. Kahinahunan na nagpapagaling. Kahinahunan na kayang magpagaling ng sugatang puso. Amen. Bakit po nasugatan? Kasi nakarinig tayo ng hindi magagandang salita. Amen. Kaya nasugatan po yung ating mga puso. Amen po. Sabing ganon, ano po yung kabaliktaran ng kahinahunan? Opposite. Ano po? Palaging mainitin ang ulo. Palaging galit. Sino po sa atin yung mainitin ang ulo? Amen. Parang ako rin po dati. Mainitin ang ulo at palaging nagagalit. Amen. Sabi po ng ating pong text sa
Jesus Lord Church Worldwide, sa 2 Timothy 1:7, sabi pong ganun dyan. Basahin po natin. Next slide lang po. Andiyan na po yan. Amen. Sabi pong ganun, sa Galatians, sa 2 Timothy 1:7, sabi po, God gave us a spirit, not fear, but of power and love and self-control. Sabi pong ganon, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Amen. Sino po yung mahihina ang loob sa atin? Amen. Yung medyo may takot, si Princess. May hina ang loob. Amen. Sabi po, nung tayo nakakilala sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang Lord and Savior, binigyan na po tayo, sabi rito, binigyan na tayo ng espiritu ng kapangyarihan. Sabihin nga po natin, kapangyarihan. Kapangyarihan. Anong kapangyarihan yun? Para bang si Superman? Malakas? Hindi po. Kapangyarihan na paglabanan yung mga galit na nasa ating puso. Amen? Pag-ibig. Sabihin nga po natin pag-ibig. Pagpipigil sa sarili. Sabihin nga po natin pagpipigil sa sarili. Amen. Binigyan po tayo ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Yan po yung binigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi na po yung tayo ay nagkakaroon ng panghihina ng loob. Amen po. Ang konteksto po niyan, doon po sa 2 Timothy 1:7, ang kausap po yan ni Apostol Pablo ay si Timoteo po. Si Timoteo, isang batang pastor na kung saan kinakausap po siya ni Apostol Pablo at sinasabi, pinapalakas po siya ni Apostol Pablo na kung saan magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, na kung saan magkaroon ng init apoy sa paglilingkod. Amen. At ang ating pong title sa umagang ito na ating pong pag-aaralan, sabi po dyan, pakibasa nga po, 1, 2, 3, Biblical Definition of Gentleness. Biblical Definition of Gentleness. Ano daw po ang kahulugan ng kahinahunan sa Biblia? Amen po? Ano daw po ang kahulugan ng kahinahunan sa Biblia? Biblical Definition of Gentleness. Ang kahinahunan ay, sabi nga nun dyan sa Galatians 5:22-23, sabi po dyan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sa Tagalog po, para maunawaan po natin, Galatians 5:22-23, sabi diyan, subalit, pakibasa nga po, 1, 2, 3. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil. Andiyan po yung kahinahunan. Amen po. Kaya nga po tayo, habang nagpapatuloy, habang lumalago sa Panginoon, dapat po nakikita po sa atin yung mga bunga ng banal na Espiritu. Amen. Sa ating pong introduction, sabi po dyan, basahin nga po natin sa Tagalog. Tagalog po yan. Nababasa po ba natin? Hindi, maliit lang. Maliit lang ang sulat. Sabi dyan sa ating introduction, maraming tao ang nag-aakala na ang gentleness o kahinahunan ay kahinaan. Marami daw pong tao dito sa mundo na ang gentleness o kahinahunan ay kahinaan. Bakit kaya kahinaan? Kahinaan daw. Siyempre kapag merong nagagalit sa iyo, ano ka ba naman? Diba? Sinisigawan ka na. Tapos, ikaw naman, mahina lang ang sagot mo, mahinahon ka lang. Ang akala nila, duwag ka, matapang ka, mahinahon ka lang magsalita.
Kaya nga sabi diyan, ngunit sa Biblia, ang gentleness ay hindi pagiging mahina. Yung ang gentleness o kahinahunan ay hindi yung pagiging ikaw ay duwag o ikaw hindi matapang. Kasi, hindi ba? Kung sino yung malakas ang boses, yun ang panalo. Di ba? Sa away, di ba? Kung sino yung malakas ang boses, sinasabi nila, ay iyon ang laging nananalo kasi malakas ang boses mo. Kaya nga minsan, kung malakas ang boses mo, mas malakas ang boses ko, hindi ako papatalo. Di ba? Minsan naririnig natin yung gano'n sa away. Pero sabi diyan, yung gentleness sa Biblia ay hindi pagiging mahina, kundi kapangyarihan, kontrolado ng Diyos. Ito ay ugali ni Kristo, nagpapakita ng pag-ibig, kababaan loob at malasakit sa iba. Yun daw po yung gentleness na kung saan merong pag-ibig, mababang loob at malasakit. Amen. At tignan po natin na kung saan yung mga definition ng gentleness sa Bible. Number 1 po, sabi po dyan, gentleness is strength under God's control. Sabihin nga po natin, gentleness is strength under control. Amen. Salamat. Thank you. Ano sabi? Gentleness is strength under God's control. Ang kahinahunan ay lakas na nasa ilalim ng control ng Diyos. Yung kahinahunan doon po ay isang lakas na kung saan ay nasa control ng ating Panginoon. Sino po sa atin yung nakasakay na ng kabayo? Di ba? Yung kabayo, di ba? Pag sinakay mo yung kabayo, ang tuli niyan, di ba? Yung mga, sino dati rito yung mga nanonood ng karera, sabi sa San Lazaro, Santa Ana, di ba? May karera po ng kabayo diyan, di ba? Kapag ka sumakay ka ng kabayo at hindi ka marunong, di ba? Pag sinakay mo, ang tuli ng kabayo, hindi mo kayang kontrolin yan. Pero kapag sumakay na yung tawag doon, yung sumasakay, na minaka-helmet, hinete. Pag sumakay na yung hinete, kayang-kaya niyang kontrolin yung kabayo. Napapabagal niya, napapabilis niya yung takbo ng kabayo. So ganoon daw po yung gentleness, na kung saan ito ay kalakasan, na kung saan ay hawak, kontrolado ng ating Panginoon. Ito po yung kahinahunan. Nung tinanggap natin si Lord bilang pinapasok natin sa ating mga puso, hindi pa ba sabi ng Revelation 3:20, kung siya ating papapasukin sa pintuan ng ating puso at siya na yung mananahan sa atin, siya na yung masusunod, sabing ganun, magkasalo tayong kakain. Kaya nung tinanggap natin si Lord bilang si Jesus bilang Lord and Savior ng ating mga buhay, siya na po yung nasusunod sa ating mga buhay. Siya na po yung nagbabago ng ating mga buhay. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya kung tayo ay magagalitin, tayo ay mainti ng ulo, dapat po nababago na po tayo. Dahil si Jesus na po yung kumokontrol ng ating pong pag-uugali. Amen po. Sabi ng Proverbs 16:32, sabi po diyan, he who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. Sa Tagalog po, ang taong hindi madaling magalit ay mas mabuti kaysa sa malakas na lalaki. Biro mo po yun. Sabi yung malakas na lalaki, yung matapang, yung malaki katawan. Sabi ganun, mas mabuti pa raw yung tao na kung saan ay hindi madaling magalit. Amen? Di po ba sa karsada, madalas yan? Minsan na-overtaken lang. Hahabulin pa rin. At ang ano mangyayari? Nagkakaroon na ng hindi magandang pangyayari. Kaya kung hindi ka mahinahon, kung wala sa iyo yung pagpipigil sa sarili, pagiging mahinahon, away na
yung mangyayari. Amen po? Kaya nga po, ang tunay na malakas ay hindi yung madaling magalit, kundi yung marunong magpigil sa sarili. Yun daw po. Kinakailangan tayo po ay maging mahinahon, mapagpigil sa sarili. Sapagkat iyan po, ang gentleness ay lakas na kontrolado ng ating pong Panginoon. Si Jesus, may kapangyarihan po. Doon po sa krus ng Kalbaryo. Diyos po siya, makapangyarihan po siya. Pwede niyang gawin yung lahat ng bagay. Pwede siyang magpatawag ng maraming anghel para labanan yung mga tao na kung saan nagpapako sa kanya sa krus. Pero hindi niya ginawa. Naging mahinahon siya. At nakita po natin upang sa ganon tayo po ay magkaroon ng kaligtasan sa ating mga buhay. Ang Kristiyano ay hindi kailangang manalo sa bawat argumento. Sabi niya, sa bawat pagtatalo, sa bawat away, habing ganon, hindi kailangang manalo ang bawat Kristiyano sa argumento. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay ang pagpipigil ng galit. Ngayon daw po. Kasi, kapag galit na, tapos, sasabay mo rin ng galit, ano po yung mangyayari? Away na po, di ba? Kaya kinakailangan merong isang na kung saan maghihina. Magagawa lang po natin yan kapag tayo ay nasa Panginoon. Kaya nga, ang gentleness, ang kainahunan, ito ay kalakasan na kung saan ay nanggagaling kontrolado po ng ating Panginoon. Amen? Number two na po tayo. Gentleness is speaking truth with love. Sabi po dyan, ang kahinahunan ay pagsasabi ng katotohanan na may pag-ibig. Yung kahinahunan daw po ay pagsasabi ng katotohanan ng may pag-ibig. Sabi po ng Efeso 4:15, sabi po dyan, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sabi po yan, sabi dito, pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig. Paano po natin gagawin yun? Totoo, pero may pag-ibig. Halimbawa, di ba mayroong pag-ibig na kung saan sinasabi mo yung totoo na mayroong pag-ibig. Kinakailangan, sabi diyan, yung gentleness ay pagsasabi ng totoo na kung saan merong pag-ibig. Kung sasabihin ko lang, Ate Maria, bakit puro ka na lang Shopee? Nauubusan na tayo ng panggastos. Ano ka ba naman? Di ba? Walang kahinahunan. Pero kung bibigyan mo ng kahinahunan, gentleness, hello, honey, sabi niya, palagi kang umu-order ng Shopee. Sana yung order mo, yung magagamit natin, hindi lang nakatambak. Pero pwede ka pa rin umorder. Kanya lang, yung orderin mo, yung mga nagagamit mo lamang. Kasi yung mga in-order mo, nakatambak lang dito. Pero umorder ka pa rin. Di po ba? Kung sasabihin natin na yung walang gentleness, ano ka ba naman? Order ka ng order. Nakatambak lang dito yung mga ino-order mo, hindi naman nagagamit. Pero, siyempre, pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, umorder ka pa rin sa Shopee. Andun pa rin yung pag-order. Pero, sinasabi mo na ng may pag-ibig. Na kung umorder ka pa rin, pero yung orderin mo, magagamit mo. Kasi, alam mo naman, pag order ka ng order, kinakapos yung ating budget. Kaya, yung order mo, saan mo magagamit. At saka limitahan mo lamang ang order. Salita merong kahinahunan. Kasi kung sasabihin mo yun, away. Kung sasalubungin niya rin, bakit? Ikaw nga, ganito Di ba? Sasalubungin yung galit ng galit, hindi maganda. Kasi ang isang taong nagagalit, ang lumalabas sa kanyang bibig ay puro masakit at galit. Amen? Hallelujah.
Hindi sapat na tama ang sinasabi. Dapat tama din yung paraan ng pagsasabi. Tama nga yung sinasabi mo, pero paano mo i-deliver ng maganda, ng tama, na may kahinahunan yung sinasabi mo sa kanya. Maging maingat sa pananalita, lalo na sa pamilya at sa iglesia. Kaya po, laging maingat kasi yung salita na sinabi mo, na nasaktan ang iyong kapatid, yung kayong kapamilya, lagi na pong nakatanim sa kanyang puso yan. Amen po? Lagi nang nakatanim yan, yung masasalitang sinabi mo sa kanya. Kung nakapagsalita tayo ng hindi maganda, nakatanim na po yan. Kahit na pinatawad mo na siya, minsan andyan pa rin yung masasakit na salita. Kaya kinakailangan po maging maingat sa pagsasalita. Amen? Praise God, isang malakas na palakpak nga po sa Panginoon. Woohoo! Praise the Lord! Hallelujah! Pangatlo, ano po yung una? Kanina, sabi, gentleness is strength under God's control. Pangalawa, gentleness is speaking truth with love. Kahinahunan na pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig. Pangatlo naman po, gentleness restores the fallen. Pakibasa nga po, sabi nga, gentleness restore the fallen. Ang kahinahunan ay nagbabangon sa taong nadapa o bumaksak. Yung mga tao daw po na nadapa, na bumaksak, na nasaktan, yung kahinahunan, yun ang magdadala na muli na sila ay maitaas sa ating pong mga Panginoon. Sabi po ng Galatians 6:1, sabi pong ganun yan, pakibasa nga po, nakikita po ba natin? 1, 2, 3. Kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang matuwid sa Kanya, Subalit, gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Ibig sabihin yan, mga kapatid, kung mayroon daw isa sa atin, nabawa tayong lahat, mayroong isa na nahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtutuwid sa Kanya. Tayo daw po, yung mga malalago na sa pananampalataya, ang magtutuwid doon sa mga kapatid natin na nadapa o nagkaroon ng nakagawa ng pagkakasala. Sabi dito, mag-ingat din kayo. Subalit, sabi niya, mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. So, maging maingat po tayo sa pagtutuwid po sa ating kapatid na nagkasala. Ang layunin ng Diyos ay pagpapanumbalik, hindi lamang ang paghatol. Kaya ang nais ng Diyos, maibalik muli sila sa Panginoon, yung mga tao na bumalik sa mga gawang hindi maganda. Ang nais po natin ay sila ay manumbalik muli sa Panginoon. Kaya nga yung mga sa orthopedic, hindi po ba yung mga doktor, ano po kapag kami nabaling buto, ito po ay dahan-dahan nilang ibinabalik, itinutuwid muli. Ganoon din po yung mga taong nasaktan, nasugatan, paalalahanan po natin sila na pag-ibig at upang sila din ay makabalik po sa ating pong Panginoon. Amen? Yung naalala niyo po ba yung ating pong pag-aralan ng mga nakaraang linggo? Yung babae na nahuli sa pangangalo niya doon po sa Juan 8:11, ano po nangyari? Di po ba, dinala kay Jesus yung isang babae na kung saan ay nahuli sa pangangalo niya, na sabing ganoon, ang batas ni Moises noong unang panahon, kapag nahuli, nagkaroon ng kasalanan ganito, ano po ang utos, ano pong batas? Siya ay babatuhin hanggang sa mamatay. Ito po ay dinala nila kay Jesus. Ngunit sa pagkakataon niyon, sinusubok nila sa Jesus kung ano yung kanyang magiging hatol. Ano po yung nangyari? Sabi, sige, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumatong. Ano po ba? Si Jesus nagsulat po sa lupa at muling tinignan po. Ano po yung nangyari?
wala pong isa man bumato sa kanya. Mula sa pinakamatanda, sabi ganoon, umalis. Umalis at walang bumato. Ang sabi ni Jesus, sabi niya, hindi rin kita hahatulan, hindi rin kita babatuin. Humayo ka at huwag ka nang magkasalang muli. So, ang anong ginawa ng ating Panginoon? Kinomfort muli siya. Hindi sabihin na kinastiga, hindi ibig sabihin na, okay lang yan, pwede na, kahit na mga kasala. Pero ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, di ba sabi niya gano'n? Sabi niya, hindi rin kita hahatulan. Humayo ka at huwag ka nang magkasalang muli. Amen po? Kaya, kung meron pong mga nagkakasala, nadadapa, tayo po ang mag-i-encourage sa kanilang muli. Tayo po ang muling mag-aanyaya sa kanila na makabalik po sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabi, pagsasalita na merong pong kahinahunan. Kaya nga po, tulungan ang mga nagkamali na makabalik sa Panginoon na merong pag-ibig. Amen. Pang-apat po, nakaka-apat na po tayo. Amen. Sabi ito sa pang-apat, na kahulugan ng kahinahunan sa Biblia, sabi pong ganun dito, gentleness reflects the character of Christ. Amen. Pakibasa nga po, 1, 2, 3. Gentleness reflects the character of Christ. Sabi po, ang kahinahunan ay sumasalamin sa pag-uugali ng ating Panginoon. Yung kahinahunan ay sumasalamin sa pag-uugali ng ating Panginoon. Sabi po ng Matthew 11:29, sabi po dyan, pakibasa po, 1, 2, 3. Ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Pwede po isa pa po, para medyo malakas ng konti. 1, 2, 3. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Sapagkat ako maamo, mababang. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Amen. Kasi ang salita ng Diyos, yung dati, yung sino po yung nakaabot dito ng yung balagtasan, di ba? Yung balagtasan, ibig sabihin yung pagsasalita, sino po rito yung mga taga-Bulacan? Ayan, di ba may alam mo, yung balagtasan, naabutan mo ba yon? Yung pagsasalita ng mga makakatang salita. Sabi ganoon, ang ginagawa daw po nila ay binabasa nila yung kanilang mga sasabihin hanggang sa makabisa na po nila. Amen po. Kaya nga po sabi ko, basahin natin kasi pagka binabasa po natin ang binabasa, nakakabisa po natin. Amen. Yung po pula ang sandahilan kung paano mo gusto mong makakabisa ng salita ng Diyos sa Bible, lagi daw po nating basahin. Basahin natin ang basahin hanggang sa makabisa na po natin. Kaya po, sabi ko, basahin po natin. Amen po. Sabi po dyan, yung pamatok, napag-aralan na po natin noong nakaraang linggo. Yung pamatok, ano po yung sabihin ng pamatok? Sabi yung pamatok, ito yung nilalagay ang pamatok ay isang kahoy na nilalagay sa leeg ng dalawang baka upang magkasamang magtrabaho at maghila ng araro o kariton. Yun daw po yung nilalagay sa batok ng mga kabayo o baka upang humila ng mga kargamento. Sa Biblia, naging simbolo ng pamumuno, pagsunod at pag-aaral sa isang guro. Yun daw po yung pamatok, yun yung ating pagsunod sa ating pong Panginoon. Yung pamumuno ni Kristo, siya po yung namumuno, siya po yung nasusunod na sa ating mga buhay. Kaya po, pasanin natin yung, sabi diyan, yung pamatok ng ating Panginoon. Sabihin, sumunod po tayo palagi sa salita po ng ating Panginoon. Si Jesus mismo ang makikita nating huwaran ng gentleness. Amen po. Sa Lucas 9:52-56, meron po doong isang kasaysayan, isang kwento na kung saan si Jesus at ang kanyang mga alagad ay pupunta doon sa isang lugar sa nayo ng
Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang patuloyin ng mga Samaritano. Nang makita ito ni Santiago at Juan, sinabi nila, gusto ba ninyo paulanan namin ng apoy mula sa langit upang sila'y lipulin? Amen? Ano po? Papasok po sila, si Jesus, kasama niya yung mga alagad, papasok sila doon sa isang nayon ng Samaria. Ngayon, ayaw silang papasukin. Galit na galit. Ngayon, si Juan, at sabi nito, si Juan at si Santiago, sabi niya, kasama niya si Juan at si Santiago, mga apostol ni Kristo. Sabi niya, gusto ba ninyo, Panginoon, paulanan namin ng apoy yung mga taong ito? Ano kagad? Ano po? Galit na galit kagad. Doon kagad yung silakbo ng damdamin dahil ayaw nilang papasukin. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag. Pinagsabihin ng Panginoon, yung mga alagad, sabi, huwag. Sabi niya, huwag. Sabi niya, hinarap sila ni Jesus at sabi ganon, pinagalitan, hindi niyo ba alam kung anong espiritong nasa inyo? Ang anak ng tao ay naparito hindi upang ipahamak, kundi iligtas ang mga tao. Makita natin na yung kahinahunan ng ating Panginoon. Yung kanyang mga alagad, ano kagad ang tatapang ayaw silang papasok. Gusto niyo ba, Panginoon? Sabi niya, papaulan na namin ng apoy yung mga taong yan upang malipol na. Pero ang sabi ng Panginoon, makita natin yung kahinahunan, huwag. Sabi niya, pumunta nga ako rito upang magligtas Tapos, lilipulin niyo, papaulan niyo ng apoy. Ano ba naman kayo? Diba, sabi ni Panginoon. Sabi niya, ano kagad kayo matatapang kayo, galit kagad kayo. Pero nakita natin yung kahinahunan na nagmumula sa ating Panginoon. Huwag! Pumunta nga ako rito upang magligtas, magdala ng kapayapaan. Tapos, gagawa natin ng ganyan. Di po ba makita natin na kung saan gentleness reflects the character of Christ. Makita natin yung kahinahunan sa ating pong Panginoon. Gayun din po tinanggap niya yung mga makasalanan at binigyan sila ng pagkakataong magbago. Yung ating Panginoong Jesus, nung kapanahunan niya, lagi siyang pumupunta doon po sa mga makasalanan. Amen? Lagi siyang pumupunta. Pinupuntahan niya si Mateo, pinupuntahan niya si Zaccheo, yung mga korap nung kapanahunan nila. Yung mga mahilig, yung mga maniningil ng buwis. Ano po ang ginagawa ni Jesus? Inaakay niya, sineshare niya ng salita ng Diyos upang mabago ang buhay. Amen? Kung nais natin maging katulad ni Kristo, dapat makita sa atin yung gentleness. Dapat makita po sa atin yung kahinahunan sa ating mga buhay. Kasi kapag ka nakikita, tayo gumagawa ng kahinahunan, nakikita sa buhay natin, nakikita sa ating buhay si Kristo. Amen po? Bakit? Kasi yung aso, bakit tumatahol ang aso? Aw, 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 aw. Diba? Hindi naman pwedeng yung aso magsalita ng meow, meow, meow. Diba ba? Bakit tumatahol ang aso? Bakit? Kasi aso nga po daw siya. Diba? So aso siya Hindi na siya pwede magsalita nag meow, meow. Aso siya. Tumatahol siya dahil aso siya. Gawin din po tayo. Tayo, tinanggap natin si Jesus bilang Lord and Savior, dapat ganun din po yung makita sa atin. Amen po? Ilan na po tayo? Panlima na po. Gentleness calms conflict. Pakibasa nga po. 1, 2, 3. Gentleness calms conflict. Ibig sabihin po, ang kahinahunan ay nagpapakalma ng away. Amen. Nakakita na po ba kayo ng dalawang nag-aaway? Amen. Talagang sigawan talaga, di ba? Away, minsan talagang nauwi pa yan sa patayan, ganyan. Madalas nangyayari yan sa karsada. Nagkakaroon po ng hindi pagkakaunawaan.
ang pagiging mahinahon ay nakapagpapatahimik ng gulo. Amen. Sabi nga po ng Kawikaan 15:1, sabi po diyan, pakibasa, 1, 2, 3. Amen. Sabi diyan, ang malumanay na sagot, nakakapawi ng galit. Yung malumanay daw po. Isipin mo, may taong galit na sa iyo. Gusto mo na sumagot, gusto mo nang awayin. Pero ang ibalik mo ay mahinahon. Magkakaayos po kayo. Amen. Kaya nga po kapag kami galit na, ano ang sabi nila? Kapag nagalit na, ang sabi nila, bago ka sasagot, magbuntong hininga ka na muna bago mo sagutin. Kasi kapag ka ang taong galit, sinalubong mo talaga ng galit, parehas kayong galit na galit. Amen? Kaya nga po, sabi ng iba, kapag ka talagang may galit na sa iyo, inaaway ka na, magbilang ka muna. Magbilang ka muna. Galit na galit siya, magbilang ka. 1, 2, balik ka uli. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano po yung nangyari? Galit na galit sa'yo, hindi mo sinalubong ng galit. Nakapag kalma ka na muna. Relax lang, kalma ka lang. Di ba? Hindi ka kaagad nakakasagot ng hindi maganda. Hindi ka kaagad nakakapagsalita ng hindi maganda. Bakit? Nakalma na yung puso mo, nakalmahan ka na. Kasi, nakapagbilang ka na, hindi mo kagad nasalubong ng galit. Kaya maganda, subukan yun. Kapag kami galit na sa inyo, wag mo salubungin ng galit. Ang ibato mo, yung kahinahunan. Tingnan nyo, magkakaayos po kayo. Sa bahay, sa pamilya, sa ating mga kasama sa trabaho, sa kaeskwela, balikan po natin. Sabi nga nun, ano yung makakatalo sa masama? Yung mabuti. Kaya nga sabi ni Brother JR, di po ba? Patotoo din, palagi kami si Brother JR, lagi siyang binubuli sa trabaho, pero ang ginagawa niya, ipinagpe-pray niya yung kanyang mga kasamahan. Kaya po ano namang nangyayari? Nagiging maayos na yung samahan nila sa trabaho. Kasi binabalikan niya, yun ang mabuti, yung masamang ginagawa sa kanya. Kaya nga po, hindi po ba, yung apoy, maliit lang yan eh. Yung apoy, bago magkaroon sunog, maliit pa lang yan eh. Pero yung apoy na yon, dagdagan mo pa ng 1 galong gasolina. Ano po yung mangyayari? Mas lalo po siyang magliliyab, mas lalo po siyang lalaki, magkakaroon ng sunog. Pero ang tubig na pumapatay sa apoy, ganun din ang mabuting salita sa alitan. Pero kapag daw po, kung paano yung tubig, yung mga bumbero, yung tubig pumapatay sa apoy, ganun din daw po yung kahinahunan, yung mabuting mahinahong salita. Yun po yung yun po ang solusyon para hindi magkaroon ng away o galit. Siguro kung yung mga relasyon na nagkahiwalay, yung mga away sa kalsada, yung mga away ng kapitbahay, kung nangibabaw lang po yung kahinahunan, hindi po mangyayari yung ganun mga bagay. Di po pa? Kailangan po natin ng gentleness. Ang gentleness po, ito po yung magpapakalma sa mga away o hindi pagkakaunawaan. Amen po? Kaya nga po sa tahanan, sa simbahan, piliin ang kahinahunan kaysa makasakit ng salita. Piliin po natin na makapagsalita lagi ng merong kahinahunan. Pang-anim, gentleness is a fruit of the Holy Spirit. Gentleness is the fruit of the Holy Spirit. Pakisabi nga po, gentleness is a fruit of the Holy Spirit. Ang kahinahunan na po ay bunga
ng banal na Espiritu. Ang kahinahunan daw po ay bunga ng banal na Espiritu. Sabi nga po ng ating pong binasa kanina sa Galatians 5:22-23, sabi po diyan, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, at kahinahunan. Amen. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Kaya nga po, hindi po ito sa sarili nating kakayanan. Nung tayo ay wala pa sa Panginoon, di po ba, ano po yung ating pag-uugali? Tayo ay mapagmataas. Sabi nga, tayo ay magagalitin. Tayo ay madaling magalit. Pero nung tinanggap natin si Jesus bilang Lord and Savior, nagkakaroon po tayo ng kahinahunan sa ating mga buhay. Amen? Kaya nga po habang tayo ay lumalapit sa Panginoon, habang tayo ay lumalago sa pananampalataya, dapat po nababago yung ating pong mga buhay. Kung dating magagalitin, hindi na ngayon. Amen? Kung dating mainitin ang ulo, hindi na ngayon. Kung hindi man, dapat nababawas-bawasan na po. Amen? Bakit? Kasi kinakailangan makita si Kristo sa ating mga buhay. Nakipag-isa na tayo kay Kristo eh. Meron na tayong bunga ng banal na Espiritu. Kung sasabihin mo lang, kaya ko naman yan. Kaya kong magbago, kaya kong maging mahinahon. Hindi po. Hindi mo makakayang maging mahinahon kung wala sa iyo si Kristo. Amen? Sabi ng John 15 verse 5, wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Wala po tayong magagawa. Sasabihin natin kaya. Kailangan po natin si Kristo sa buhay po natin. Kailangan na kung saan kapag ka na kay Kristo tayo, siya na po yung nasusunod sa ating mga buhay. Kung dati tayo ang nasusunod, pero ngayon hindi na po. Si Kristo na yung nasusunod po sa ating mga buhay. Kaya nga habang tayo ay patuloy sa Panginoon, yung mga bunga ng banal na Espiritu, dapat nakikita po yan sa ating mga buhay. Amen po? Amen po? Amen. Isang malakas na palakpak po sa Panginoon. Woohoo! Hallelujah! Glory! Praise be the name of the Lord. Praise be the name of God. Kaya nga po kung paano ang bunga, kung paano ang puno ng mangga ay nagbubunga ng mangga, ganun din po tayo. Tayo nakakabit sa ating Panginoon, tinanggap natin siya bilang Lord and Savior, siya na yung nasusunod sa atin, meron na po tayong mga bunga. Isa nga po dyan, yung bunga ng kahinahunan. Kaya nga po, ang kinakailangan po natin, lagi po tayong manalangin sa Panginoon. Lagi po tayo magbasa ng salita ng Diyos. Lagi po tayong dumalo sa mga gawain patungkol po sa ating Panginoon. Upang sa ganoon, patuloy po tayong lumalago. Lumalago ang ating pong mga buhay. Hallelujah! Praise God! Kaya nga po, yung sa pananalangin, yung pananalangin natin sa araw-araw, manalangin tayo sa umaga, pagkagising, manalangin na po agad tayo. Pag-aalis ng bahay, pupunta ng eskwela, pupunta ng trabaho, manalangin na po tayo. Hingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Pag-uwi, manalangin tayo, magpasalamat sa Panginoon. Bago matulog, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Lagi po tayong manalangin. Humingi po lagi tayo ng tulong sa Panginoon. Dahil kapag tayo nasa Panginoon, ito po ang pinaka-safe na lugar sa piling po ng ating Panginoon. Hallelujah! Pang-7 na po ba? Tama po ba ako? Pang-7 na, ang dami po. Pang-7, hanggang ano lang po ito?
hanggang 50. Maghihintay po ba kayo hanggang 50? Mahaba pa naman po yung oras. Pwede pa po ba? Hanggang 50? Hindi po. Pampito, last na po yan. Panlast na po. Sabi diyan, pakibasa nga po. 1, 2, 3. Sabi nga yan, yung kahinahunan daw po ay nakapagpapagaling ng sugatang puso at damdamin. Ang kahinahunan ay nagpapagaling ng mga sugatang puso at damdamin. Sabi po ng Isaiah 40:11, Isaiah 40 verse 11, sabi po yan, tulad ng pastol, pinapakain niya yung kanyang, pakibasa nga po, 1, 2, 3, niyang mga bisig, ang maliliit na tupay kanyang yayakapin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin, at papatnubayan ang mga tupang maisupling. Amen. Napaganda po. Sabi ito, tulad ng pastol. Ano po yung pastol? Siya po yung tagapag-alaga ng tupa. Di po ba? Pinapakain niya yung kanyang kawan sa kanyang mga bisig. Ang maliliit na tupay kanyang niyayakap. Sa kanyang kandungan, sabi dito, pagyayamanin at patnunubayan ang mga tupang may supling. So ganoon din po yung mga sugatan, yung mga sakit na naranasan po natin. Pag-aagalingin po yan ng Panginoon. Sapagkat ang kainahunan ay nagpapagaling po ng mga emotional ones, yung mga sugat po. Sabi po ng Colossians 3:12, sabi po diyan, Colossians 3:12, Colossians 3:12, sabi po diyan, pakibasa po, 1, 2, 3, dahil ngayon. Amen. Ang ganda po, di po ba? Ang kinin po natin yan. Sabi rito, dahil daw tayo ay mga hinirang ng Diyos at minamahal, pinili, dapat maging mahabagin daw po tayo. Dapat tayong maging mabait. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung mabait. Amen. Mabait po yan. Amen. Mabait. Sabi dito, mapagpakumbaba at mahinahon. Amen. Yan po, lahat yan ay kinakailan ang kinin po natin. Amen. Hallelujah. Maraming sugat sa puso ang gumaling dahil sa kabaitan at kahinahunan. Amen po. Kung naalala nyo po, yung kung sino po yung alam niyo po yung kwento tungkol po sa alibugang anak, yung prodigal son, di po ba? Doon po sa Lucas din po, yung sa aklat ng Lucas, di po ba? Habang buhay pa yung kanyang tatay, ano po yung kanyang? Kinuha na po yung kanyang mana. Di po ba? Di ba dapat pag namatay na, tsaka lang kinukuha yung mga mana. Pero dito sa kasaysayang ito, buhay pa yung kanyang tatay, yung kanyang magulang, kinuha na po yung kanyang mana. Sabi niya, tay, kukunin ko na po yung aking mana. Ang ginawa naman ng tatay niya, ibinigay ito sa kanya. Ang ginawa nung anak, kinuha ng kanyang mana, ang dami niyang pera, may kayamanan siya, pumunta siya doon sa ibang lugar, nagpakalayo-layo siya. At pagkatapos, andun siya sa malayo, ang kanyang ginawa, nagpakasaya. Kung ano-ano ang ginawa niya sa buhay, nagpakasaya, nagpakaligaya, hanggang sa naubos yung kanyang kayamanan. Nung naubos na yung kanyang kayamanan, ano na ang kanyang ginawa? Siyempre, ubos na, ano nang gagawin mo? Maghihirap ka na. Kaya, ang kanyang ginawa, namasukan siya bilang isang tagapag-alaga ng baboy.
Hanggang sa nagkaroon ng taghirap sa lugar na yon, wala na siyang makain. At kahit na yung pagkain na lamang ng baboy, yung kanyang kinakain. At nasabi niya, mabuti pa doon sa bahay ng aking ama, yung mga katulong, napakasasarap ng kinakain, may lechon, may hamon, ang sarap ng kain doon. Pero ako dito naghihirap. Ang gagawin ko, babalik ako doon sa aking ama. Sasabihin ko, nagkasala po ako sa Diyos, nagkasala po ako sa aking ama. Babalik na po ako. Kaya siya, bumalik na doon sa kanyang ama habang siya naglalakad. Sa malayo pa, natanawan na siya ng kanyang ama. Ano ang ginawa ng kanyang ama? Tumakbo. Tumakbo yung kanyang ama dahil nakita niya yung kanyang anak. Ang ginawa ng ama, niyakap niya yung kanyang anak. Sabi niya, ang anak kong ito, namatay na. Ngunit, muling nabuhay. Kaya ang kanyang ginawa, sinuotan niya ng singsing, binihisan ng magarang damit, at ano pa ang ginawa? Pinaghanda. Nagkaroon ng handaan doon sa kanilang lugar. Ano po yung makikita natin? Kahinahunan nung ama. Di ba dapat, kung kayo po ay nasa kalagayan ng ama, ano yung sasabihin nyo? Ikaw, matapos mong lustayin ang lahat ng iyong mana, lahat ng pera mo, saan mo dinala? Lumayas ka! Huwag kang magpakita sa akin. Pero nakita po natin yung kahinahunan na ginawa po ng kanyang ama. Malayo pa, tinakbo na siya, niyakap, hinalikan, binihisan, sinuotan ng singsing, at sila ay nagkaroon ng handaan, nagkaroon ng kasayahan. Kaya nakita po natin yung sugatang puso. Yung sugatang puso ng anak, yung sugatang puso ng ama, nagkaroon ng hilom, nagkaroon po ng napakagandang kasayahan dahil po doon sa kahinahunan na nangyari. Amen po? Kaya sabing ganoon, gentleness heals emotional wounds. Napapagaling po yung mga sugat na nangyayari sa ating buhay, mapapagaling po yan ng kahinahunan. Amen? Kaya nga po, gamitin natin yung mga salita upang magpagaling, hindi upang manakit ng ating pong kapwa. Amen po? Sige po, tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Glory, 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 glory. Praise be the name of the Lord. Praise be the name of God. Praise be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sabi po ng ating conclusion, gentleness ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng pagiging katulad ni Kristo. Ito ay, pakibasa po, number 1, ito ay lakas may pagpipigil. Katotohanan may pag-ibig. Pagwasto na may habag. Pag-uugaling sumasalamin kay Jesus. Kapayapaang pumapawi ng alitan. Bunga ng Espiritu Santo, kagalingan para sa sugatang puso. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Praise be the name of God. Hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory. Sa oras na ito, ang kailangan po natin ang gabay at tulong ng Panginoon. Sapagkat sa ating buhay, sa ating nararanasan, kung meron pong sugat, meron pong nakapagsalita sa atin ng hindi maganda, na hanggang sa ngayon, hindi po natin nakakalimutan mga galit na ipinasok sa ating puso sa oras na ito.
pinapagaling ka na ng Panginoon. Sa oras na ito, patawarin mo po. Patawarin mo yung mga tao na nagsugat sa iyong puso upang sa ganoon maghilom yung sugat na yan sa pamamagitan ng pagpapatawad. Kung nakapagsalita ka naman ng hindi maganda, nakapagsalita ka ng galit sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong kapitbahay, sa mga mahal sa buhay, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Panginoon, patawarin mo po. Panginoon, patawarin mo po, Lord God. Hallelujah. Sapagkat ang Panginoon lamang po yung magbibigay ng pag-asa sa ating buhay. Yung mga gulo sa ating buhay, ang Diyos lang po ang patuloy na lulutas ng mga bagay ito. Dahil ang Panginoon, sa bawat kalagayan natin, pinapansin po tayo ng Panginoon. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon, sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay walang katulad, walang hihigit sa ating Panginoon. Hallelujah. Ikaw lang. Hallelujah. Glory. Umawit po tayo sa Panginoon. Yes, so Jesus. Ikaw lang Hallelujah. ang nagbigay pag-asa sa buhay. Nalumukad kay gulo ng tunay. Yes. Glory. Pinansin mo ako at iyong minahal. Kahanga-hanga kang tunay. Minsan pa po, awitin natin. Yes, itaas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Yes. Hallelujah. Nagbigay pag-asa sa buhay. Glory. Nalumukad kay gulo na tunay. Yes, Jesus. Pinansin mo ako at iyong minahal. Kahanga-hanga kang tunay. Kahanga kang tunay. Glory. Praise. Wala nang tulad mo at higit sa'yo. Pag-ibig mo'y wagas at ito'y totoo. Wala nang tulad mo at higit sa'yo. Pag-ibig mo'y wagas at ito'y totoo. Oh, Jesus, wala nang tulad mo at higit sa'yo. Pag-ibig mo'y wagas at ito'y totoo. Wala nang tulad mo at higit sa'yo. Pag-ibig mo'y wagas at ito'y totoo. Oh, Jesus, Yes, hallelujah. Glory. at higit sa'yo. Tunay nga po, walang kakatulad, Panginoon. Pag-ibig mo'y wagas Ikaw po ang at aming ito'y kailangan. totoo. Ikaw po ang aming pag-asa sa aming mga buhay. Wala nang tulad mo, Panginoon. Nahigit sa iyo, Lord. Higit sa'yo. Pag-ibig mo'y wagas at ito'y totoo. Jesus, wala nang tulad mo at higit sa'yo. Pag-ibig mo'y wagas at ito'y totoo. Wala nang tulad mo at higit
Only the people of God. Hallelujah. Only the people of God. Wala nang tulad. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Glory. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na laging mapalapit po sa iyong harapan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na laging maging ang laman ng puso namin ay maging maka-Diyos palagi, Panginoon. Hallelujah. Ilagay mo po sa aming puso palagi ang kahinahunan, Panginoon. Samahan mo po kami. Tulungan mo po kami, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Sapagkat wala kang katulad, Panginoon. Wala nang tulad mo na hihigit sa iyo. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pagmamahal mo sa aming buhay, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Yes, Lord Jesus. Yes. Ang dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mong samahan ng iyong mga anak. Pagpalain mo po sila. Tulungan mo po, Panginoon, ang kanilang mga buhay, anong pangailangan, patuloy mong ipagkaloob, Lord God. Kung may mga sakit, karamdaman, patuloy mong pagalingin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ano mong pangailangan, pinansyal, Lord, katagpuin mo po, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Hayaan mo, ilagay mo po sa puso ng bawat isa. Huwag kalilimutan na lagi ka naming unahin at paglingkuran sa aming mga buhay. Maraming pong salamat, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus na po aming dalangin. Amen. Amen. Are you blessed? Amen. Ngayon po, minsan pa po nating aawitan ng ating Panginoon at ating idedeklara, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. You know that. You know that I love you. You know that I want you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I'm living for you. I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with King of Majesty, King of Majesty. I have one just to be with you, Lord, just to be with you, my Lord, just to be once again, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Sing! Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you, Jesus. Jesus, you are the Savior of my
just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Yes, Lord. And forever and ever I give my praises to you. For the very last time, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Praise God. God. Amen. Sige po, dako po tayo sa ating pagkakaloob ng ating mga tithes and offering para sa Lord. Basahin po natin ang Malakay 3:10. Amen. Sabi po diyan, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen po. Mga kapatid, sabi po diyan, na ang ating pagbibigay daw po ay hindi obligasyon. Ito ay expression ng ating pag-ibig at pagtitiwala sa Diyos. Sabi po diyan sa Malakay 3:10 na dalhin ninyo ang buong ikapo sa aking kamalig at subukin ninyo ako, sabi ng Lord po diyan. Ang tithes daw po ay hindi nawawala. Ito ay ibinabalik lang po natin kung ano po ang nararapat para po sa Panginoon. Amen po. At may 3 puntos po ang ating pagbibigay. Sabi po diyan, ang ating pagbibigay ay tanda daw po ng ating obedience o ang tanda ng ating pagsunod sa Panginoon. At ang pangalawa po ay, ito daw po ay tanda ng ating pagmamahal sa Panginoon. At ang pangatlo po ay, ito daw po ay susi upang tayo ay i-bless ng Lord. Amen po. Hallelujah. Kaya huwag po tayong mag-atubili sa ating pagkakalob sa Panginoon dahil may pangako pa ang Lord yan po sa Malakay 3:10 na subukin natin siya at kung di niya buksan, andun ang awan ng bintana ng kalangitan para sa atin. Amen po. Sige po tayo manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito ng aming pagkakaloob. Salamat, Lord God, dahil alam po namin na ang lahat ng bagay na meron kami ay sa inyo rin po nagmula. At tunay, Lord, marapat lamang na ibalik namin kung ano po ang nararapat para sa inyo. Salamat, Lord God, sa lahat ng iyong biyaya at pagmamahal sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil patuloy niyo pong ginagamit ang iyong mga anak na ito upang suportahan ang iyong gawain. Upang ito, Panginoon, ay lalo pang lumaganap ang iyong ebanghelyo dito sa lupa. Maraming salamat, Lord God, sa buhay ng bawat isa na magkakaloob sa umagang ito. Pagpalain niyo sila, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. Ito may sa physical, financial, material, emotional, at spiritual aspect ng kanilang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, pagpalain niyo, Lord God, ang kanilang paghahanap buhay, ang kanilang pagtatrabaho, Panginoon. Kalakasan, kalusugan na nagmumula lamang sa inyo, ang ipagkaloob niyo, Panginoon, sa buhay ng bawat anak niyong ito, Lord God, na patuloy na nagmamahal sa inyong gawain. At tunay, Lord, pagpalain niyo lahat ng kanilang resources, lahat ng pinagkukuhanan nila, Panginoon, ng mga kaloob na ito para sa inyo. Tunay, Lord God, na i-bless niyo po sila, O God, na siksik, liglig at nag-uumapaw na biyaya mula sa iyong kalangitan. Gaya ng iyong pangako, O Diyos, sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon. At tunay, Lord, ingatan niyo ang mga kaloob na ito at tunay na magamit lamang para sa ikalalawak ng iyong ministeryo dito sa lupa.
sa pangalan ni Jesus. I-bless niyo, Lord God, lahat ng finance ministry, ang ushering ministry, Panginoon, na nag-iingat sa mga kaloob na ito. Maraming salamat, Panginoon, at tunay na binabalik namin sa inyo pinakamataas na papuri, pasasalamat. Ito aming dalangin sa makapangyarang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Habang masaya po tayong nagbibigay para sa ating pong mga pagtulong, ay pakisabi nga po sa katabi, malaya ka na. Nagdaan po ang Independence Day, ang araw ng kalayaan, di ba Sister Angel? Nagdaan ang araw ng kalayaan. Kasi may tanong siya iisa lang ba ang Independence Day at araw ng kalayaan? Yes po, iisa lang yon. Amen. At lahat po tayong mga tumanggap sa Panginoon ay malaya na. Amen po. Pakisabi nga po sa katabi, malaya ka na. Yun, kaisa po ng JIL Tangos ay kaisa din po nating sumasamba at nagdiriwang at nagsasaya ang kalangitan. Bakit po? Meron po tayong dalawang bagong kasama ngayong umaga. Palakpakan po natin ang Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hindi ko po mabasa yung inyo pong handwritten, pero I believe yung inyo pong apelyido ay Gutierrez. Ayun, ano po yung pangalan nyo? Blancanita. Blanquita, yun po Sister Blanquita. Welcome po sa JIL Tangos. Si Sister Blanquita. And next po is si Sister Cecilia. Ayun, si Sister Cecilia. Welcome po sa JIL Tangos. Praise the Lord. Tanggapin niyo po ang aming mahigpit na pag-welcome. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay nila. Welcome po sa Jesus is Lord Church Tangos na wala pong itinataas kundi ang Panginoong Jesus lamang. Nawa po and we hope linggo-linggo po namin kayong makasama na magpupuri at itataas ang pangalan ng Jesus, ng ating Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang Lord sa kanilang mga buhay. Welcome na welcome po kayo sa pamilya ng Panginoong Jesus. And ngayon po, magko-closing prayer po tayo sa kanya-kanya po nating mga network groups. We have until 12 noon para po mag-usap-usap at mag-bond. Praise the Lord, to God be the glory.